Kinabukasan, nag-ayos ang dalaga at nagbihis ng magandang damit. Gumamit din ito ng body butter para naman ganahan lalo ang kuya ng kanyang nobyo sa kanya. Pagkatapos noy sumakay na ito ng taxi at nagpahatid sa isang mall sa Makati. Mag-aalason sinaling makarating sa paroroonan ang dalaga. Nag-aabang na rin si Louie at hinihintay siya sa isang tabi. Tinawagan siya nito sa cellphone at tinanong kung nasaan na ang dalaga. "Hello?" Sagot ni Lori. "San ka na?" "Nandito ako, nag-aantay malapit sa McDo." Wika nito. "Okay, andyan na ako in 5 minutes. Naglalakad na ako papunta dyan." Sagot naman ng mistisang babae. "Okay, pakidalian ha, baka may makakita sa ating kakilala eh." Mga ilang minuto pa ay nagkita na rin ang dalawa. Agad sinuyo ni Lori ang labi ni Louie pero mailap ang Ginoo dahil marahil natatakot siyang may makakita sa kanila. Kaya hindi na ito gumanti ng halik. "Saan tayo kuya?" Tanong ni Lori. "Sasabihin ko na lang pag nasa kotse na tayo." Sagot ni Louie. Mabilis silang naglakad papunta sa paradahan. Pagkasakay ng kotse, sumunggap ulit ang dalaga. Sa pagkakataong yon, gumanti na rin si Louie at maalab niyang sinalubong ang halik ng dalaga. Gigil na gigil ang lalaki sa magandang babaeng pilit inaalok ang sarili para sa kanya. Mahinahon siyang humaplo sa buong katawan ng dalaga at mahinang pigil na boses agad ang pinakabulan nito na lalong nagpauhaw sa Ginoo. Kumalas at tumutol pansamantala si Lori sa ginagawa sa kanya ni Louie para makapunta sa kanilang pupuntahan. Mabilis na pinaandar naman ni Louie ang sasakyan at umalis na sa paradahan. "Saan mo ba ako dadalhin?" Tanong ulit ng dalaga. Hindi sumagot ang Ginoo at nagmaneho lang. Mag-aalas 12 na nang makarating silang dalawa sa isang sikat na hotel sa Makati. Pag-akyat mula sa basement parking ay dumiretso sila sa lobby para kumuha ng kwarto. Dahil off-peak season, madali silang nakakuha kahit nag-walk-in lang sila. Pagkatapos magbayad ni Louie, ay sinamahan sila ng bellboy paakyat sa kanilang kwarto. Sumakay sila sa elevator kasama ang ibang guest ng hotel. Halos siksikan sila sa loob. Habang papaakyat ay naisipan ni Lori na idikit ang kanyang likuran sa harapan ng pantalon ni Louie. Nagpatay mali siya na lang si Louie para hindi mapansin ng ibang tao ang kapilihan ng dalaga sa kanya. Kahit magkasama na sila ay patuloy pa rin ang pang-aakit ng nobya ng kanyang kapatid na lalaki sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating din sila sa ika-27 palapag. Ito ang pangalawa sa pinakamataas na baitang ng gusali. Executive room kasi ang kinuha ni Louie para sa kanilang dalawa. Pagkabukas ng pintuan, ay tumambad ang isang magarbong kwarto. King-size bed, 60 inches LED TV, maliit na sopa, chandelier, at napakagandang banyo. Kita mo ang loob nito dahil sa see-through na salamin. May bathtub at nakiwalayang shower room. Mula sa bintana ay tanaw ang mga naglalakihang gusali ng Makati. "Sir, kung may kailangan pa po kayo, itawag niyo lang po sa lobby," sabi ng bellboy pagkatapos ilapag ang kanilang mga gamit sa nakakarpet na sahig. "Okay, thank you." Sabay abot ng tip ni Louie. "So, nagustuhan mo ba ang room natin?" Tanong ng Ginoo sa dalaga pagkatapos isara ang pintuan. "Ang ganda dito. Bakit naman dito mo ako dinala?" "Kasi masyado kang maganda kung dadalhin lang kita sa mga mumurahing lugar sa gilid-gilid." Gusto ko yung sagot mo ha." Ani ng dalaga na para bang kinilig. Lumapit si Lori kay Louie para bigyan muli ito ng matamis na halik hanggang sa naging marahas silang dalawa sa isa't isa. At dahil doon, napahaplo si Louie sa likurang bahagi ng dalaga paibaba. Sinaway naman siya agad ng dalaga at kumalas ito sa lalaki. "Nagugutom na ako. Pwede bang kumain muna tayo?" Pag-aaya niya sa Ginoo. "Sure, saan mo ba gusto kumain?" "Kahit saan, pero ayoko nang lumayo." Nagpasya silang bumaba muna para kumain. Sa second floor ng hotel ay may buffet restaurant at doon na lang nila napiling mananghalian. Bago umupo ay kumuha muna ng pagkain ng dalawa.
Habang nakapila ang dalaga, ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya ang ibang mga lalaking nakapila sa kabilang dulo ng buffet table. Maganda naman talaga si Lori at artistahin ang itsura. Kaaya-aya din ang kanyang suot na puting bestida, nalitaw ang kanyang mapuputing legs. Kaya naman ang mga kalalakihan ay hindi magkamayaw sa pagsulyap sa dalaga. Minsan napapansin ito ni Lori at napapangiti na lang siya. Nakita mo ba yung dalawang lalaki kanina na nakapila din? Tanong ni Louie habang naglalakad sila papunta sa upuan. Yep, why? Tumingin lang naman sila sa akin sagot ng dalaga. Tumitingin, parang nambabastos na yung mata ng dalawa Inis na sabi ng Ginoo. It's okay, hindi naman nila ako makukuha Hanggang tingin lang naman sila and besides, I'm with you. Yun ang importante. Kahit hindi diretsang sinasabi ni Louie, ay napaghahalata ang nagiging siloso na to si dalaga. Pero sa tutuusin, wala namang karapatan si Louie na makaramdam ng ganoon dahil wala silang relasyon. Pero hindi niya to maiwasan lalo na kapag may ibang lalaking nakatingin kay Lori. Magkatabi si Louie at Lori sa isang sopa. Ang mesa na kinakainan ay hugis parisukat at may mahabang tela na tumataklob sa ilalim. Ang magkabilang gilid nila ay divider na umaharang sa iba pang mga mesa. Habang abala ang Ginoo, ay biglang humaplo si Lori sa hita ni Louie. Pataas. Napaatras ang lalaki dahil nagulat to sa ginawa ng dalaga. Hindi na ako makapag-antay. Sabay bulong ni Lori. Ako rin sagot naman ng lalaki. Napapikit bigla si Louie nang biglang binaba ni Lori ang zipper ng kanyang pantalon. Lori, hindi ka ba makapaghintay? Saway ni Louie sa babae. Hindi ito sumagot. Bagkus ay ngumiti ito ng pilya tsaka itinuon na ang sarili sa pananghalian. Dahil doon ay kahit papaano'y nakahinga ng maluwag ang lalaki. Makaraan ang kalahating oras, natapos na ang dalawa. Tumawag si Lori ng waiter para humingi ng menu. Tinignan niya ang mga alak na binibenta sa restaurant at saka umorder. Red wine ang napili ng dalaga. Pagkatapos no'y nagbayad na din si Louie at sabay silang naglakad pabalik sa hintayan ng elevator. Pagkarating ng kwarto sa ika-27 na palapag, ay agad niyakap ni Louie ang dalaga. Maalab na sinuyo nila ang labi ng isa't isa. Paikot-ikot sila hanggang sa mapunta sila sa kama. Inalapag lang saglit ni Louie ang dalang bote ng red wine sa side table at bumalik sa tabi ni Lori. Tinanggal ng dalaga mula sa pagkakabotones ang polo ng Ginoo, hanggang sa unti-unting naglaho ang suot nilang dalawa. Inihiga ni Louie ang dalaga sa bungad ng malaking kama at sabay pumwesto agad sa nakabukas ng mga hita nito. Hinawakan ni Louie ang mga kamay ni Lori at inangat to. Kusang yumakap naman ang mga binti ng dalaga sa likuran ng Ginoo. Nagkatinginan silang dalawa. Naghihintayan. Ilang saglit pa ay unti-unti nilang natamasa ang pag-iisa nilang dalawa. Napakalimot na lang ang dalaga sa likod ni Louie. Sobrang nabaliw siya ng mga oras na yun. Sa wakas ay nakuha na niya ng tuluyan ang inaasam na lalaki. Sa unang pagkakataon, nakatikim siya ng may asawa. Nakatikim siya ng bawal. Nakamit na niya ang matinding alapaap na hindi pa niya nararanasan. Para kay Lori, sulit lahat ng kanyang paghihintay. Halos ilang oras ding umuga ang matibay na kama dahil sa pagtatampisaw ng dalawa. Lumipas ang ilang minuto. Kasalukuyang nasa bathtub si Lori nang pumasok si Louie, dala ang bote ng red wine at 2 baso. Gusto mo ng drinks? Alok niya sa dalaga. Sure, mabilis na sagot ni Lori. Umupo si Louie sa gilid ng bathtub at sinalina ng red wine ang dalang mga baso. Pagkatapos ay iniabot niya ito sa dalaga. Umahon mula sa mabulang tubig si Lori para umupo din sa gilid. Kumampay ang kanilang mga baso bago sila uminom. Naubos ni Lori ang itinagis sa kanya ni Louie, kaya na may humingi pa to ulit. Sinalina naman to ulit ng Ginoo. At nang iinom na ulit ang dalaga, sinadya niyang itapon ito sa kanyang masaganang harapan. Dumalo ito hanggang sa kanyang makinis na tiyan paibaba. Oops!
Sabay nguso ni Lori pa ibaba. Kaagad naman itong nakuha ni Louie. Inubos niya ang wine bago ibinaba ang baso at bote sa sahig. Lumapit siya sa harapan ni Lori ng palahod. Sa puntong yon, halos mapasabunot ang dalaga sa buhok ng lalaki. At para siyang hihimatayin sa galak, hanggang sa nawala na siya ng tuluyan sa wisyo. At tuluyan ang napatingala sa kisame. Hindi nagkamali si Lori na pumatol sa lalaki. Wala siyang iniisip na panghihinayang. Hindi din siya nakukonsensya dahil inakit niya ang isang lalaking may asawa na. Ang iniisip lang niya ng mga oras na yun ay mabigyan siya ng aliw ni Louie. Pagkatapos ng sandali ni Rory ay sabay na silang naligo. Nagtagal pa muna sila sa bathtub at inubos ang red wine. Mga ilang minuto pa'y nagbanlaw na sila sa shower room. Nagbihis at umidlip muna ang dalawa. Bago mag-alas 5 ng hapon, ay bumalik na ng opisina si Louie. May gagawin pa kasi ito at kailangang tapusin. Naiwan naman si Lori sa hotel dahil hanggang kinabukasan pa nakareserve ang kanilang kwarto. Doon na lang muna siya matutulog. Ang plano naman ng lalaki ay babalikan na lang siya dahil kailangan niyang umuwi para hindi mapansin ng kanyang misis. Buti na lang at may dalang extra damit si Louie para makaiwas sa posibleng panguhuli sa kanya ng misis. Pagbalik ni Louie noong umaga ay muling nagpakasasa ang dalawa bago mag-check out. Hinatid ni Louie si Lori sa sakayan at dumiretso ng uwi ang dalawa. Pagkatapos noon ay hindi na nabuhay pang muli ang kanilang komunikasyon. Marahil dahil nasubukan na nila ang isa't isa, kaya nawala na rin ang ganang ipagpatuloy pa ang dating namuong pagnanasa. Pag-uwi ng dalaga, inaabangan na naman siya ng inang si Claire. Hindi ka talaga titino, no? Pasigaw na sinabi nito sa anak. Naku ma, don't start. Umakyat na to sa kanyang kwarto at hindi na napigilan ng ina. Hindi na alam ni Claire ang gagawin sa anak, kaya napatawag siya sa kanyang asawa na nasa ibang bansa para humingi ng payo. Hello? Sagot ng kanyang asawa mula sa kabilang linya. Jaime, hindi ko na mapigilan ang anak mo. Paano bang gagawin ko? Lagi na lang wala sa bahay at umaalis kasamang mga kaibigan. Sumasakit na ang ulo ko sa batang yun. Paliwanag ni Claire. Claire, anak mo yan. Dapat alam mo kung paano siya kontrolin. Pero anak mo rin siya, Jaime. Pero Claire, alam nating pareho na hindi ako ang tunay niyang ama. Mabuti pang tawagan mo ang tatay niya at doon ka humingi ng tulong. I gotta go. May meeting pa ako in 2 minutes. Nagpaalam bigla ang asawa. Binaba na rin ni Claire ang tawag. Uminom muna ito ng tubig at nag-isip muna ng sasabihin sa tatay ni Lori. Hindi na niya kinausap ito simula nang isinilang ang dalaga. Inangat niya ulit ang telepono at nagdial. Lingid sa kaalaman ng magulang ni Lori, ay alam ng dalaga na hindi siya tunay na anak ng kanyang itinuturing na ama ngayon. Yun ang bagay na matagal na niyang kinikimkim. Ang sakit at lungkot na siya lang ang nakakaalam, na siya lang ang nagdurusa. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mas pinili niyang maging malaya sa labas ng bahay nila at magbulakbol para maiwaglit lahat ng kanyang dinadalang sakit sa kanyang damdamin. Isa rin to sa dahilan ng kanyang paghahanap ng aliw sa isang ginoo o lalaki para maibsa ng kanyang lungkot. Ngunit matapos ang masasayang alaala niya sa kuya ng kanyang nobyo na si Louie, ay muling nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Kinabukasan ng hapon, nagkita si Louie at Lori sa isang coffee shop na malapit sa opisina ng lalaki. Pumuesto sila sa likurang bahagi ng lugar dahil naninigurado lang si Louie na walang makakakita sa kanila na kakilala. Si Lori ay kakatapos lang ng klase. Si Louie na may bumabalang saglit at babalik din sa opisina niya. Kumusta ka naman? Tanong ni Louie sa dalaga. Okay naman po, ikaw. Buti nakababa ka. Hindi ka ba busy? Tanong naman ng dalaga. Kanina lang busy kasi may meeting kami, pero ngayon, puro petics na lang. Musta studies mo? Tanong ulit ni Louie. Okay naman, malapit na midterm so todo aral ko no. But yeah, gusto kong mag-relax lang muna bago mag-review. Tama yan. Nga pala, nag-usap na ba kayo ng kapatid ko simula kahapon?
Nope, wala na kaming communication. So, basta naman kayo ng asawa mo? Balik na tanong ni Lori. Okay naman, matipid na sagot ni Louie. Sa loob-loob ng lalaki ay nagiging malamig na ang misi sa kanya. Kapag gusto nitong umisa sa kama, ay tinutulugan o kaya nagdadahilan lang ang misis. Pero pilit niya tong inilihim sa dalaga. Sinungaling? Halata naman sa mukha mo na hindi ka masaya eh, tama ba? Madaling nabasa ng dalaga ang lalaki dahil hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Well, sa totoo lang tama ka. Nanlalamig siya sa akin itong mga nakarang araw. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Naku, sana makatulong ako para maibsan yung lungkot mo ngayon. May malalim na ibig sabihin si Lori. Okay lang ako. Nagkita tayo dito para sa'yo, di ba? Kaya tama ng drama ng buhay ko. Biglang iwas ni Louie. Mailap pa rin ang lalaki dahil nakukutuban na niyang may gusto sa kanya ang dalaga. Sa kabilang panig na may masugid na itinutulak ng dalaga ang sarili para sa lalaki. Mga ilang minuto pa ay nagpasya na silang umalis. Nag-alok si Louie na ihatid ang mistisang dalaga sa terminal ng taxi. Habang nagmamaneho si Louie, ay umakmang iinumin sana nito ang kaping binili nang biglang may sumulpot na motor sa kanilang harapan. Agad siyang napapreno ng malakas at tumapon ang mainit-init pang inumin sa kanyang pantalon. Nagulat silang pareho. Nakiusap ng lalaki kay Lori na kunin ang tissue box mula sa compartment ng kotse. Kinuha naman to ng dalaga at pumilas ng ilang rolyo ng tissue. Imbis na ibigay ito sa lalaki ay siya na ang nagdampi ng tissue sa pantalon nito. Tila nakiliti si Louie at hindi malaman ang gagawin. Nag-focus na lang siya sa pagmamaneho at hinayaan muna ang dalaga na maglinis ng natapong kape. Ilang sandali pa, nakaramdam na lang ang lalaki na may kasamang paghaplos na pala ang ginagawa ng babae. Hindi niya napigilang may umumbok sa harapan ng kanyang pantalon. Nahiya ito kay Lori dahil alam niyang napansin yon ng dalaga. Pero lingid sa kaalaman niya ay lihim na natuwa at napangiti ang dalaga. Ginawa niya tong oportunidad para akitin ng lalaki. Ang nagsimulang simpleng kagustuhan ay unti-unting napapalitan na ng matinding pagkauhaw. Pagkatapos ng ilang minuto, nakarating na sila sa terminal ng taxi. Pumarada muna si Louie sa tabi. Kasabay noon, inalis na ni Lori ang tisyong hawak-hawak at ang pilyang kamay na mismo nito ang dumadapo sa katawan ni Louie. Anong ginagawa mo, Lori? Mahinang tanong ng Ginoo. Gusto talaga kita, Kuya Louie. Sagot ng dalaga tsaka ito lumapit kay Louie at humalik ng madiin. Hindi gumante ang lalaki kaya umatras si Lori at binuksan ang botones ng kanyang uniforme. Agad bumungad ang masaganang harapan ng dalaga. Napatingin na lang si Louie at hindi na nakapagsalita pa. Lumapit ulit si Lori at sinuyo ang labi ng Ginoo. Sa pagkakataong yun, gumanti na si Louie. Unti-unti nilang nilalasap ang pagkakataong yun. Mga ilang minuto din ito ang tumagal, pero biglang may tumawag kay Louie, kaya na may napatigil silang pareho. Bumalik sa pagkakaupo si Lori. Si Louie na may kinuha ang telepono para sagutin to. Hello? Sagot ni Louie. Oh Han, napatawag ka. Ang misis niyang si Eda ang nasa kabilang linya. Sinenyosan ni Louie ang dalaga na bumaba na ng sasakyan dahil baka marinig pa siya ng asawa. Maingat namang bumaba ito at sumakay na ng taxi. Umalis naman kaagad si Louie mula sa pinaradahan at bumalik na sa opisina. Habang papauwi si Lori ay napapangiti ito. Malapit na niyang makuha ang gusto niya. Lalo pa siyang nagalak at napaisip kung ano pa ang pwedeng gawin para maakit ng tuluyan ang nakakatandang kapatid ng kanyang nobyo. Umaga ng Biyernes. Nasa opisina na si Louie nang biglang naisip na i-text si Lori. Hindi na kasi ito nagparamdam pagkatapos ng mainit na kaganapang nangyari sa kanyang sasakyan. Ang hindi niya alam ay sinasadya to ni Lori para hayaan siyang unang magbukas ng komunikasyon sa kanilang dalawa. Hi, good morning, gising ka na? Text ng lalaki. Matagal nang gising si Lori pero nasa kama pa rin.
Good morning po, kuya. Oo, kagigising lang. Bakit po? Okay. Wala lang. Gusto ko lang sana kitang kumustahin. Hindi ka na kasi nag-text mula kagabi. Musta tulog mo? Okay naman. Masarap. Ikaw? Okay rin. Sa totoo lang, iniisip kita kagabi bago ako matulog. Talaga? Anong iniisip mo? Yung nangyari. Nagustuhan ko yun. Sagot ng lalaki. Talaga? Pwede makuha email mo? May sisend lang ako. Yap, meron ako. Anong sisend mo? Binigay ng lalaki ang personal email nito at ilang minuto pa ay natanggap niya ang ipinadala ng dalaga. Shit, ikaw to? Laking gulat niya nang mabuksan ang litratong ipinadala ni Lori. Ang katawan niyang halos aninag na ang lahat-lahat. Kahit medyo madilim ang pagkakakuha, ay mahahalata mo talaga ang makurubang korte at napakakinis na kutis nito. Nagustuhan mo po ba? Bilang tanong pa ng dalaga. Oo, sobra Lori. Ang ganda at ang sexy mo. Kusang hindi na nag-reply ang dalaga. Kasama to sa plano niya. Agad namang nilak ni Louie ang pintuan ng kanyang opisina at bumalik sa upuan. Binaba ang zipper ng kanyang pantalon at tuluyang inibsa ng pangangailangan dahil sa matinding pangaakit ni Lori sa kanya. Hindi na nakapag-reply pa si Louie at tuluyan na siyang nagpatalo sa tukso. Hindi na niya mapigilan ang labis na pananabik sa dalaga. Sa kabilang panig, tuwang-tuwa si Lori dahil alam niyang nagtagumpay siya sa balak. Pero hindi pa tapos ang lahat hanggat sa makasama na niyang tuluyan ang Ginoo sa kama. Isang gabi, nasa isang condominium place si Lori at nakikiparty kasamang mga kaibigan. Kaarawan kasi ng isa nilang kaklaseng lalaki. Nagkakantahan, nagsasayawan at nagiinuman ang mga kabataan sa isang napakaliit na lugar. 1BR unit lang kasi ang unit ng binata, kaya na may iilan lang ang naimbita niya. Si Lori ay nasa balkonahe habang hawak ang isang bote ng beer. Malalim ang iniisip ng dalaga. At hindi masyadong nakikipaghalubilo sa mga kasama. Panay kasi ang isip niya sa nakakatandang kapatid ng kanyang nobyo, na hanggang sa mga oras na yun ay hindi pa niya tuluyang napapasuko. Bukod sa pagiging maingat ng Ginoo ay abala din ito sa trabaho. Pagkatapos nung nagpunta sila sa coffee shop, ay hindi pa ulit sila nagkikita. Nauubos na ang pasensya ng dalaga. Gagawin niya ang lahat para makuha ang ninanasa. Matapos ang party ay dumiretso na ng uwi si Lori at hindi na nagpaalam sa mga kaibigan. Nang nasa taxi na to, napansin niyang may mensahe si Louie sa kanyang cellphone. Hi miss, may bago ka ba dyan? Wika ni Louie. So nagustuhan mo talaga yon? Reply ng dalaga. Siyempre, ikaw pa ba? Hindi nag-reply ang dalaga. Hinalungkat niya ang kaninang kinuhang litrato sa kanyang cellphone. Kuha ito sa banyo habang siya ay naliligo. Sinend niya to sa email ni Louie. Wow, ang hot mo talaga, Lori. Siyempre naman no, tatanggi ka pa ba ngayon? Seryosong tanong ng dalaga. Matagal bago nakasagot ang lalaki. Nag-iisip to kung papatusin na ang dalagang sabik ng matikman siya. Pero sa isip-isip niya paano? Ayaw niyang pagtaksila ng asawa, pero nagawa na niya to noong nahalikan niya si Lori noong nakaraan. Isa pang kasalanang nagagawa niya ay ang paglilihim ng palitan ng mainit na mensahe nila ni Lori. Kahit naiibsan niya ang uhaw ng katawan, sa pamamagitan ng mga mapangahas na picture ni Lori ay iba pa rin ang kabig ng kanyang pananabik na matamasa ng totohanan ng dalaga. Ano na kuya? Gusto mo na ba akong subukan sa kama? Oo, hindi ko na kaya to, Lori. Magkita tayo. Sure. Kailan? Tomorrow na? Oo, bukas na bukas din. Umuwing nakangiti si Lori. Sa wakas, ay matutuloy na rin ang pagkakataon niyang makatikim ng may asawa na. Ibang-iba talaga ang pagkatakam niya kay Louie. Lahat ay gagawin niya para lang makuha ang gusto niyang lalaki. Abangan po ang next episode. Si Lori, nag-iisang anak ng mag-asawang Mr. and Mrs. Santos. Lumaking maluho dahil galing sa isang prominenteng pamilya. Nasa abroad ang kanyang ama
at nagtatrabaho bilang mechanical engineer sa isang bansa sa Middle East. Ang ina niya namang si Claire ay vice president ng isang kilalang bangko dito sa Pilipinas. Lahat ng gusto ng dalaga ay ibinibigay ng mga magulang. Sa pamimili ng damit niya, inuubos ang karamihan ng kanyang pera. Lalo pang tumaas ang kanyang pagdemand mula sa magulang dahil malapit na siyang makapagtapos sa universidad na pinapasukan. Gaano pa man siya kaswerte sa pera ay kabaligtaran nito sa pag-ibig. Mahigit 1 taon na ang nakalipas nang hiwalayan siya ng unang kasintahan dahil sa isa pang babae. Minahal niya to ng lubusan at ibinigay ang lahat-lahat. Ngunit sa isang iglap lang ay nabaliwala to. Simula noon, nag-iba na ang kilos ni Lori. Naging pilyang dalaga to. Pati ang pakikitungo niya sa mga lalaki nag-iba din. Hindi na siya nagseseryoso sa mga to at kung kani-kanino na lang pumapatol. Mas naging mapangahas si Lori sa kama. Isang bagay na maglalagis sa kanya sa kapahamakan. Nasa last semester na ng 4th year college nang makilala niya ang binatang si Marco. Pinakilala siya ng kanyang kaibigan dito. At dahil pareho naman silang single noong mga panahong yun, ay madali silang nagkaigihan at nagkalapitan ng loob. Isang araw lang sila nag-date at pagkatapos noon ay lagi na silang nagtatampisaw sa kama. Madalas ay nagpupunta sila sa mga hotel at doon nagpapakasasa. Pero noong kalaunan ay sinasama na ni Marco si Lori sa bahay nila. Doon niya nakilala ang nakakatandang kapatid ni Marco na si Louie. 34 na ang edad. May asawa na to pero wala pang anak. Higit 10 taon ang pagitan ng edad nila. Makisig pa rin ang pangangatawan nito at may katangkaran. Lagi pa tong nakapolo kapag nagpupunta si Lori sa bahay ng nobyo. Isang bagay na nagbigay ng kaunting paghanga at pagkatakam ng dalaga. Palihim niya itong itinatago mula sa boyfriend niyang si Marco. Isang umaga, habang patuloy na umuuga ang higaan kung saan naroon sina Marco at Lori na nagpapakasawa sa isa't isa, ay bigla na lang silang nag-away. Pilit kasi siyang pinapauwi na ng binata dahil pagod na to. Sa sobrang pagkainis niya ay umalis na lang ang dalaga ng patabog. Mabilis siyang lumabas ng bahay at naglakad palabas ng village. Walang tricycle sa loob dahil pinagbabawal ito ng asosasyon para sa seguridad ng lugar. Walang nagawa si Lori kung hindi maglakad na lang ng malayo. Samantala, makalipas lang ang ilang minuto, si Louie na may papaalis na ng bahay para pumasok sa opisina. Hindi niya kasabay ang asawa dahil nauna na itong umalis dahil maaga ang nakatakdang pagpupulong sa mga kliyente. Habang nagmamaneho ang Ginoo, nakita niyang naglalakad si Lori. Itinabi niya ang sasakyan sabay baba ng bintana. "Lori!" sigaw ni Louie. Lumapit naman sa kotse ang dalaga. "Kuya Louie, ikaw pala yan?" "Nasaan si Marco? Bakit hindi mo kasama?" tanong ng Ginoo. Wala ho eh. Hindi na ako nagpahatid." Pero sa totoo ayaw talaga siyang ihatid ng binata dahil nag-away sila. "Halika't sumakay ka na, isasabay na kita palabas." Hindi na nagdalawang isip si Lori at sumakay na lang ng kotse. "Nag-away kayo?" tanong bigla ni Louie. "Ha? Ano po?" "Ayaw mo pang sabihin, halata naman sa mukha mo na naiinis ka." Natahimik ang dalaga at tumingin na lang sa labas. Nabalot ang kotse ng katahimikan pagkatapos noon. Habang nagmamaneho si Louie, ay hindi nito maiwasang mapasulyap sa mga hita ni Lori. Nakamaiksing short ng kasi ang dalaga, kaya kapansin-pansin ang mapuputi at payat na hita nito. "Nasaan po ang asawa niyo, Kuya Louie?" napatanong bigla si Lori. Mabilis na bumalik sa tamang ayos ang mga mata ng Ginoo. Maagang umalis eh. May meeting with client," sabi nito. Okay. Bangong-bango si Lori sa amoy ng Ginoo. Sa tuwing naaamoy niya ang pabango ni Louie, ay nakakaramdam ito ng kakaibang galak, kaya lalo pa niya itong nagugustuhan.
Papalapit na sila sa labas ng village. Balak ni Loring bumaba doon at mag-taxi na lang pauwi dahil out of the way ang daan papunta sa kanilang bahay. Diyan na lang po ako bababa, sabay turo sa may kanto. May mga taxing nag-aabang nasa labas, kaya na may hindi siya mahihirapan pag sumakay. Sigurado ka ba? Gusto mo ihatid na lang kita, maaga pa naman eh. Alok ni Louie. Ay hindi na po kuya, magta-taxi na lang po ako. Okay, sige. Anyway, I'll get your number na rin, just in case. Baka kasi kung ano pang mangyari sa'yo. Sige po. Pagkatapos magpalitan ng number ay bumaba na ang dalaga. Nagpasalamat muna ito kay Louie bago sumakay ng taxi. Hinintay muna ng lalaking makaalis ang sinasakyan ni Lori bago tumungo papuntang opisina. Hindi pa nag-iinit sa kinauupuan ay tinext na kaagad ni Lori si Louie at nagpasalamat ulit. Nag-reply din naman kaagad ang Ginoo at sinabing mag-ingat siya. Napangiti na lang ang dalaga. Kalahating oras bago nakauwi si Lori sa kanilang tahanan. Pagpasok ng bahay ay nandoon ang nanay niyang si Claire at sinalubong siya kaagad ng sampal. Saan ka na naman galing bata ka ha? Bakit hindi ka na naman umuwi? Ang sabi nito sa anak. Ano bang pakibuma ha? Pabalang na sagot ni Lori habang hinahaplos ang pisngi. Anong paki ko? Siyempre nanay mo ko eh. Malamang, may karapatan akong malaman. Ma, malaki na ako. I can take care of myself. Just leave me alone, okay? Nagsimulang maglakad ang dalaga papunta sa kanyang kwarto. Hoy, hindi pa tayo tapos. Bumaba ka dito. Sigaw pa ulit ni Claire. Hindi na to pinansin ng anak at dumiretso na lang sa kanyang kwarto. Kahit sobrang galit ay wala ring nagawa si Claire. Umalis na lang ang nanay at nagpahatid sa driver papuntang opisina. Pagkatapos umalis ang ama ni Lori papunta sa ibang bansa, ay laging nag-aaway na ang kanyang asawa at anak. Sa simula pa lang ay hindi na sila magkaintindihan. Walang nagbibigayan sa kanilang dalawa. Ang gusto kasi ng dalaga, dahil na rin sa murang edad pa lamang siya, ay magpapakasaya at magpupunta kung saan-saan kasama ang mga kaibigan. Ang ina naman nito ay gusto lang siyang matahimik sa bahay dahil alam niyang maraming masasamang elemento sa lansangan. Isang tipikal na nanay ika nga. Pero dahil doon ay mas lalong nagre-rebelde si Lori. Kapag hinahayaan naman ng nanay niya ay hindi naman to makontak o kaya ay kinabukasan na uuwi. Kaya gano'n na lang ang galit ni Claire. Naipon na to kaya nagawa niyang saktan ang dalaga. Nagkulog sa kwarto si Lori. Pagkatapos maligo ay nagpahinga lang to sa kama. Makalipas ang ilang sandali, nag-text sa kanya si Louie. San ka na? Nandito na po sa bahay. Sorry, hindi ko kaagad nasabi sa inyo. Okay. Mabuti naman. Kayo po? Tanong ni Lori. Always na. By the way, huwag mo na nga akong ipo. Kahit Louie na lang. Okay, Louie. Hindi nag-reply ang lalaki. Naghihintay pa rin ang dalaga kung may masasabi pa rin ito sa huli niyang text. Pero mga 20 minutos na ay wala pa rin. Kaya naman nagbukas siya ng mapag-uusapan. Ay, nakakainis dito sa bahay? Sabi ni Lori. Nag-reply din naman kaagad si Louie. O bakit naman? Well, first, namimiss ko si Dad. Second, I hate my mom. Ha? Bakit naman? Masamang magalit sa magulang. You should always love them back no matter what. And nasan pala yung dad mo? Nag-away kasi kami. And sinampal niya ako. Ay, by the way si Dad, nasa Dubai. Sigurado ako may magandang dahilan kung bakit niya nagawa yun sa'yo. And for sure, hindi naman niya yun sinasadya. I know, I was also acting like a brat. So I think, deserve ko yung sampal na yun. Hindi naman siguro. Mag-usap lang kayo para maipaalam mo kung anong nararamdaman mo sa nangyari. Oh well, salamat sa advice. You're such a good guy. Ang swerte ng asawa mo sa'yo. Wala yun. Gusto ko lang makatulong sa problema mo. Mwah! Thank you. Sa sobrang kilig at saya ng dalaga, ay hindi niya napigilang mag-text ng ganoon. Sa kabilang panig, hindi na nakapag-reply ulit si Louie dahil nagsimula na ang kanyang meeting. Naging magka-text meet ang dalawa. Lagi na silang nagpapalitan ng mensahe, pero itinatago ito ni Louie mula sa kanyang asawa.
Ayaw lang niyang pag-isipan siya ng masama nito. Sa unay malinis ang intensyon ng lalaki at walang halong dumi. Pero habang lumalalim ang pagkakaibigan at pag-uusap ng dalaway, unti-unti itong nagbabago. Lalo na nang mas naging bukas ang damdamin ni Lori para kay Louie. Miyerkules, nasa eskwelahan si Lori at nag-aabang ng sunod niyang klase. Mula sa kanyang likuran ay lumapit ang nobyo niyang si Marco at humihingi ng patawad sa nangyari. Hindi na kasi nagpapansinan ng dalawa pagkatapos ng kanilang away. Pero noong araw na yon ay nagpakumbaba ang binata at humihingi ng pasensya. Tinanggap naman ito ng dalaga, pero pagkaraan lang ng ilang pangumusta ni Marco ay niyaya niya na kaagad si Lori na gumawa ng milagro. Natuwa na lang ang dalaga at lumipat ng pwesto. Hindi na sumunod pa ang binata. Ang akala nitong makaka-score ulit siya sa kanya ay laking pagkakamali nito. Nakahanap ng ibang matatambayan si Lori at napatext kay Louie. Ang kapatid mo nagsorry na sa akin. Edi okay, bati na kayo, sagot ni Louie. Okay na nga sana eh. Kaso ilang minuto lang, nayayaya na ulit ako sa kama. Gusto mo miss-score? What the hell? Sabi ni Lori. Seryoso? Akala siguro easy girl ka lang. Pagpasensyahan mo na yung kapatid ko ah. Minsan hindi nag-iisip. Sagot ni Louie. It's okay. And by the way, easy girl talaga ako. Pero namimili ako ng papatulan ko. Biglang naging interesado sa usapan ang Ginoo at nagbitaw ng pahaging na biro. Kasama kaya ako sa listahan mo? Tanong nito. Hindi ako pumapatol sa may asawa na eh. Pero in your case, baka mag-ibang isip ko. Sagot ni Lori. Interesting. Bakit mo naman nasabi? Tanong ni Louie. Kasi matagal na akong may gusto sa'yo eh. That's why. Talaga? Bakit? Basta, may something sa'yo na para bang gusto kong subukan. Napaisip si Louie sa nabasa at napakabigbigla. Hindi niya akalaing seryoso na pala si Lori sa nararamdaman. Alam niyang nilalandi na siya ng dalaga, pero naging maingat pa rin to. Maganda ka talaga, Lori. May itsura at sexy, kahit sino hindi makakatanggi sa'yo. Pero alam mong may asawa na ako. At alam mong hindi maganda ang kahihinatan nito para sa atin. Alam ko, Louie. No worries. Sinabi ko lang naman yung nararamdaman ko eh. And sorry for saying that. Marami lang kasing nangyayari sa buhay ko lately. Naku, no need na mag-sorry ka. How about gusto mong samahan ako magkape sa labas? Para ma-relax yung isip mo. Uwi ka ni Louie. Sure, kailan at saan? Sagot ni Lori. Nagplano ang dalawang magkita pero lingid ito sa kaalaman ni Eda, ang asawa ni Louie, at kay Marco na kapatid niya. Nag-iingat pa rin kasi si Louie dahil baka kung ano pa ang isipin ng asawa at kapatid. Sa loob-loob naman ni Lori, mas lalo siyang nahahamon na akitin si Louie. Kadalasan ay siya ang nilalapitan at hinahabol ng mga kalalakihan. Pero sa pagkakataong yun, unang beses pa lamang na siya ang maghahabol sa isang lalaki. Abangan po ang kapanapanabik na susunod na kabanata ng ating story.